Hello mga kapatid, magandang hapon po. Sagot tayo dito sa mga tanong ng mga senador na nakaupo sa committee, no? Ang tanong po, dapat ba raw na buhayin natin ang kaso ni Sara Duterte at managot siya? Aba, very big yes po yan. Very, very big yes yan, Senador Pampi, no? Sa totoo lang po, matagal na pong minimithi ng taong bayan na mawala ang Duterte sa gobyerno. Ang mga Duterte ang nagsimula ng lahat ng paghahasik ng kawalanghiyaan sa bansa. Una, pinaghati-hati ang mga Pilipino. Pangalawa, brainwash sa mga Pilipino sa masamang pananaw. Pangatlo, nagtanim ng mga kakamping bulok sa gobyerno. Pagkatapos niyan, pumatay. Mga drug lord pala, mga sindikato pala, mafia ang mag-aama. Kaya, kung may Sara Duterte, Pulong Duterte, at Basti Duterte, sana po, tuldukan na, tapusin na ang pamumuno sa gobyerno. Unang-una na si Sara Duterte. Hindi po matatapos ang gulo hanggat nandyan si Sara Duterte. Si Sara Duterte, ang lahat ay ginagawa para ang kanyang mga kaso ay malusutan. Mapanlin lang, mapanakot, no? Mahilig mangharas, mahilig manakot, mahilig magyabang, magmura, magsalita ng hindi kayang patunayan. Pare-pareho silang magkakapatid. Alam nyo, mga senators dyan sa gobyerno, yung may matitinong isipan, alam nyo po, Madam and Sir Senator, ang mga Duterte at DDS Senator, DDS Congressman ang nagpapahirap sa inyo. Lalo na sa presidente. Ngayon, dahil kinakaya-kaya kayo, umaaksyon ang taong bayan. Ang taong bayan na nagpapasan ng lahat ng problema ninyo dyan sa gobyerno na hindi kayang lutasin dahil nakatagpo kayo ng sobrang pasaway na politiko. At yan ay ang mga anak ni Rodrigo Duterte. Alam niyo po, kaya nga po hindi makawala sa ICC si Rodrigo Duterte. Dahil nakikita ng mga taga-ICC kung gaano kapasaway ang mga tauhan ni Duterte na nakatanim dyan sa Senado. Lalo na si Robin Padilla, na nagsusulsul kay Bato na wag sumuko. Alam niyo mga kapatid, china-challenge nila ang ICC. Kaya yung ICC, lalong nakipagmatigasan na si Rodrigo Duterte na kahit siguro yung mamamatay na, hindi nila pakakawalan. Dahil sa ipinakikita nilang katigasan, wala na silang respeto sa gobyerno ng Pilipinas. Wala na silang respeto sa batas ng Pilipinas. Kaya ang ICC ay patuloy na naninindigan na ang pasimuno sa pagiging matigas pero duwag na naging presidente ng bansa ay si Rodrigo Duterte. Hindi nila yan pakakawalan. Nakita nyo? Instead na payuhan nila si Bato de la Rosa na isuko ang sarili, sinusulsulan pa ni Robin Padilla na wag susuko. No? Pang-international po na hukuman ang nagpapasuko sa mga taong ito. Pero ang mga alagad ni Duterte patuloy na nagmamarunong, nagmamagaling. Ayaw payagan si Bato de la Rosa na sumuko. Kaya si Bato de la Rosa naman, sa katangahan,
sumusunod. Kaya hayan, lalong mahihirapan ng lumabas ang berdugo dahil nakikita ng taga-ICC kung paano binabastos ng mga tauhan ni Duterte ang ating gobyerno at ang ating batas, no? Bakit kailangan pang kasuhan sa Pilipinas si Bato de la Rosa? Malinaw na ang kanyang pinuno, na ang kanyang ugat at puno ng pagpatay sa kapwa Pilipino ay nasa ICC na. 1+1. Hindi ba naintindihan nila yan? Nasangkot si Bato de la Rosa sa kasong ginawa ni Rodrigo Duterte na mga pagpatay sa mga kawawang Pilipino. Kung kaya't kahit wala siyang kaso sa Pilipinas, may kaso siya sa International Court. Mga kapatid, isa pa, no? Etong nangyayaring mga tsismisan sa buhay ng mga politiko. Tantanan nyo naman yung mga politikong yan, kahit na sila'y makipagbembangan kung kanino dyan, wala na kayong pakialam. Hindi naman kayo ang masisira ang buhay kung sakali. Yung mga tsismoso-tsismosa dyan, tantanan nyo na yan, ang daming problema ng bansa, magpapaskot bagong taon na. Huwag na kayo manghimasok sa buhay ng may buhay. Kung sila may manlalaki, kung sila may mambabae, wala na kayong pakialam. Hindi kayo ang gumagastos dyan. Maliban na lang kung naapektuhan ang kanilang panunungkulan sa bansang Pilipinas. Maliban na lang kung sila ay iniiskandalo ng mga kabit-kabit nila dyan sa gobyerno bilang mga senador sila dyan, at nagugulo ang gobyerno, napapahiya ang bansang Pilipinas, doon na lang kayo magsalita. Pero kung tahimik naman sila na gumagawa ng multo sa buhay nila, ay di bahala sila, wag nyo nang pakialaman. Sobra na tong social media. Ang daming chismoso-chismosa. Bakit pa kayo intrigang-intriga dyan sa mga taong naghahanap ng kanilang ikasisiya sa buhay? Pabayaan nyo sila. Kung sila ba'y maging mag-girlfriend, mag-boyfriend, kung sila ba'y magkaroon ng kabembangan dyan, kahit ba nasa harapan mo na, di tingnan mo na lang, huwag ka na lang magsalita, gamitin mo na lang yung mata mo dahil may mata ka. Pero huwag mong ibuka yung bibig mo, hindi porket mayroong kang dila at boses, no? Ha? Pabayaan mo. Kung ano man ang kasapitan nila sa ginagawa nila, di problema nila yon, hindi nyo yan problema. Yan, mga kapatid, kaya ako'y nag-vlog kasi kaliwat kanan yung mga nababasa ko mga chismisan, kaliwat kanan yung nababasa ko tungkol kay Robin Padilla at Bato de la Rosa, at nabasa ko ngayon ang mga tanungan kung kailangan pa ipagpatuloy ang impeachment kay Sara Duterte at patuloy na halungkatin ang kanyang mga kaso para siya ay panagutin. Yes na yes po, Mr. Senator. Yes na yes po, Senator Ping Lacson. Yes na yes po kami sa inyong katanungan. Ano? Ito po yung katanungan atin pong ipakita sa inyo. Ano? Ito po, dapat babuhayin natin ang kaso ni Sara Duterte at managot siya. Tama lang po na managot si Sara Duterte dahil yan ang pinakamimiti ng taong bayan. At yun nga po palang ipinapapasang batas ng ating nakatataas, yung anti-dynasty law. At na po yung yan pong pagsasaayos ng mga party list, no? Totoo po yan. Dapat po yan talaga may isa batas na. Alam nyo, dapat po talaga wala na yung party list. Nagkakaroon lang ng mga grupo-grupo, nagkakahati-hati. At ang mga susunod na mga tatakbo sa politiko sa politika ay magkakaroon din ng kanya-kanyang grupo yan na magtatatag na naman sila ng kanya-kanyang kakampi. Dapat po hayaan ng taong bayan na kusang bumoto ng walang pinapanigang mga party list. Sa totoo lang po, puro kaibigan ko yung may mga party list. Kaya lang, syempre, talo naman ang isa kapag hindi na ipanalo ng kanyang party list yan. Kawawa naman, ano? So, paging pantay-pantay na lang.
at tumakbo na lang sila ng individual and then bahala ng taong bayan ang boboto. Sana ganun na lang, para maging maayos. Kasi nahihirapan pa ang tao sa pagboto. Ano ba party list to? Sino ba yung nasa party list na to? Ano ba yan? Instead na maiboto lahat, no? For example, gusto mo iboto si Attorney Colmenares, iba ang party list. Si Attorney Shell Jokno, ibang party list. Si Attorney Leila de Lima, ibang party list. Kung wala na yung mga party list na yan, silang tatlo, pwede mo nang iboto ng sabay-sabayan. Wala ka na, hindi mo ka na mamimili, no? Yan po yung ibig ko sabihin. Kaya po, tingnan nyo, no? Nakakaawa yung mga gusto nating iupo na may mga party list na hindi naman nananalo dahil mas malaki ang grupo nitong kabilang party list sa kanyang party list. Yun po mga kapatid. At nagkakahati-hati na nga po ang mga Pilipino. So, yan lang po mga kapatid ang gusto ko iparating sa inyo. Wag niyo nang pakialaman si Senador Raffy Tulfo dyan sa kanyang gustong kaligayahan sa buhay. Problema niya na yan, no? Yung namang intriga kay Senadora Risa, tigil-tigilan nyo rin, Basta may mga pamilyang tao, huwag kayong makialam kung ano man ang kanilang maging problema sa buhay nila. Buhay nila yon. Ang pakialaman natin, yung nagaganap na problema sa gobyerno. Dahil tsak tayong lahat ay apektado. Okay? Yan.